Mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tawagin ko na lang Senator. Gusto ko siya talagang maging senador. Tulungan natin siya, mabait, matalino, integrity. It's very important. Pati may mas bright sa akin yun. Sa totoo lang. Mabuhay. Marcoleta, iboto ninyo. But I was really impressed nila, but nobody carried the name of the Republic of the Philippines. Parang doon sa Kongreso, ikaw yun. And I was very much impressed. So nagtatanong ako. You are a principled man, extremely honest, with integrity. At nung nalaman ko, nakita ko yung passion mo to ferret out the truth. To hindi ka takot sa mga oligarchs, hindi ka takot sa pera nila, at ginawa mong ikaw yung nagsasalita para sa lahat ng gustong sabihin nila, hindi nila masabi at nasabi mo. At ako'y believe sa iyo, sa totoo lang, because I like honest persons, men of integrity. Hindi po namin maubos isipin kung paano nangyari na napakatahimik at napakasaya namin sa Hong Kong. At sa susunod na araw pala, ay kukunin sa atin yung ating Pangulo. Kita ko po kung bakit niya laging idinidiin na kailangan natin si Rodante Marcoleta. Hindi po ito dahil politika. Ito po ay dahil ang mga taong nasa kapangyarihan ay dapat kasing tuwid ni Marcoleta. Kapag naglalagay po kayo ng mga tao na baluktot, ito ang nangyayari sa bayan natin. Kung nandyan si Marcoleta, pwede siyang nagsisigaw sana. Kung may kapangyarihan siya, pwede niya sanang tinutulan yung kidnapping o yung rendition kay Tatay Digong. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Attorney Jimmy Bondok, and to my idol number 38, Rodante Marcoleta. Kaya laging number 1 si Marcoleta, ako nandito ako. Ganito na lang po. Gusto ko lang po magsalita ng sandaling-sandali bago ko po kayo kantahan. Okay lang po ba? Alam niyo po, kami ni Senator Marcoleta ay magkasama sa Hong Kong. Madalas po kami magkatabi. Nagseselos na po yung asawa niya sa akin. Madalas po kami magkatabi dahil po ako po ay talagang hangang-hanga sa kanya, sa kanyang prinsipyo. Hindi po namin maubos isipin kung paano nangyari na napakatahimik at napakasaya namin sa Hong Kong. At sa susunod na araw pala, ay kukunin sa atin yung ating Pangulo. Si Tatay Digong, ang pinaka-idol sa aming lahat. Gusto ko sana sabihin ako pero hindi. Tuwing ini-introduce niya si Rodante Marcoleta, mas mahaba, mas malalim, pero hindi po ako naiinggit. Nakikita ko po kung bakit niya laging idinidiin na kailangan natin si Rodante Marcoleta. Hindi po ito dahil politika. Ito po ay ito po ay dahil ang mga taong nasa kapangyarihan ay dapat kasing tuwid ni Marcoleta. Kapag naglalagay po kayo ng mga tao na baluktot, ito ang nangyayari sa bayan natin. Kung meron po sa inyo nagalit kay Digong at sa palagay nyo dapat siya ikulong, litisin po natin sa ating bayan. Kung nandyan si Marcoleta, pwede siyang nagsisigaw sana. Kung may kapangyarihan siya, pwede niya sanang tinutulan yung kidnapping o yung rendition kay Tatay Digong. Kaya ako po ay nandito bilang singer po, bilang endorser. Kinalimutan ko muna yung pagiging kandidato ko para makasigurado, makaisa man lang tayo na matinong tao na makapasok sa Senado. Di bali na ako, susunod ako dyan, kakapit lang ako kay Marcoleta.
Kahit number 1 siya, nakaganyan lang ako, okay sa akin yan. Kailangan po natin ng matinong tao. 2 salita lang po ang iiwan ko sa inyo bago ko kumanta. 2 salita lang po. Vote wisely. Pasensya na po kayo kasi minsan hindi ako umiyak dito sa kampanya na to. Hindi ako mahilig tinatawag nilang ad misericordiam, mga paawa. Hindi ako mahilig dyan. Pero yung nangyari po sa atin na ito ay malaki pong kabastusan sa ating kasaranlan. Ang tunay na kalayaan po ay mararating natin sa pamamagitan ng paninindigan. At para sa akin po, nag-iisa lang ang maladigong na kandidato natin ngayon. It is Rodante Marcoleta. Pilipinas, bayan kong mahal, ipaglaban nyo kami. Number 38 sa balota, Rodante! Maraming salamat po.